So, purihin ang pangalan ng Panginoon, sabi nga nung ating minamahal na kapatid na po, si Ninang, di ba? Si Sister Mindano, si Ninang, di ba? Tama ba ako? At ang mga iba pa nating mga kapatid na ipinaglalaban ng katotohanan at naninindigan sa katotohanan. Tama po yun. Sapagkat ako po ay umattend din ng meeting ng nakaraan at sabi nga ng isang pastora ay napakarami po ng tao ron, pero nag-iisa kayong matapang na tumayo at sinupil nyo ang mali. Paano kung hindi susupilin ang mali? Number one, ayaw maniwala sa Trinity. Ang Diyos ay isang Diyos lamang. Di po ba? Na binubuo ng Ama, Anak at Banal na Espiritu. Matthew 28:19, di ba? Pumayo kayo at gawin niyong alagad ko ang lahat ng bansa. Bautismuhan niyo sa pangalan. Isa lang yun ng Ama, ng Anak, ng Banal na Espiritu. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, ng Banal na Espiritu. Di tatlo sa isa yan, di ba? Tatlo sa isa yan 3 in 1, Triunity, Trinity. Tatlo sa isa, 3 in 1, Triunity, Trinity. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Banal na Espiritu. Tama po ba? Yun. At saka maraming bersikulo ang Trinity, Nakikinig mo ba kayo? Amen. Ang dami-daming bersikulo ang Trinity, kaya ang lagi kong hinihiling sa inyo, pagdadalo kayo ay isulat ninyo. Kung wala kayong notebook, wala kayong ballpen, bibigyan ko po kayo. In fact, nabigay na ako ng mga notebook at mamimigay pa ng notebook, mamimigay pa ako ng ballpen para yung mga bersikulo, nililista ninyo. Para pag kayo ay nakakarinig ng maling aral, ay sinusupin nyo sila. Sasabihin nilang walang Trinity, sasabihin nyo, aliwaliwanag ng Matthew 28:19, at ang dami pang versikulo niya sa Biblia, mula Lumang Tipan hanggang Bagong Tipan, ay meron talagang Trinity. Yung salitang Trinity ay hindi mo makikita yung word na Trinity sa Bible, pero ipinapakita ng Biblia, merong isang Diyos na 3 persona. Tama po ba? Hindi 3 Diyos 3 persona. Yung Bible ba, nakikita mo yung word na Bible sa Bible? Sa labas lang, pero sa loob wala. Pero anong ibig sabihin ba ng Bible? Ang ibig sabihin ng Bible ay isang aklat na binubuo ng maraming mga aklat. Isang aklat na binubuo ng maraming mga aklat. Bible. No? Nagmula sa salitang Biblia, nagmula sa salitang Biblos. Biblia or Biblios. Biblia. B-I-B-L-I-A. Biblia. Biblos. B-I-B-L-O-S. B-I-B-L-O-S. Ang ibig sabihin ng Biblia, isang aklat na binubuo ng maraming aklat. So, ang Biblia ay isang Biblia o isang libro na binubuo ng 66 books. Tama po ba? Maliwanag po ba yun, mga minamahal? Ayun. Kaya yung mga nagsasabing hindi sa Diyos ang Biblia at wala namang word na Bible sa Biblia at nagsasabing hindi sa Diyos ang Trinity at nagsasabing ang Trinity ay wala sa Bible, mali pong lahat yung mga aral na iyon. Naunawaan po ba natin? Ang tunay na salita ng Diyos ay Bible. The Old and the New Testament, 66 books, Luma at Bagong Tipan, at ang isang Diyos ay binubuo ng Ama, Anak at Banal na Espiritu. Amen. Palakpakan natin si Lord. Ayun. Meron pang isang kamalian. Makinig tayong maigi. Hindi po ba every first Sunday of the month nag-aaroon tayo ng communion? Tama po ba? O tinatawag natin the Lord Supper. The Lord Supper or Holy Communion. At ginagawa po natin yan once a month. Yung po bang pag-partake natin ng Holy Communion or Lord Supper, nakapagliligtas pa ito? Hindi po. Hindi po. Hindi po. Ito po ay ordinansa. Pakisabi, ordinansa. Ordinansa. Ginagawa natin ito upang sa ganoon ay tayo ay maging kabahagi sa pagbibigay ni Christ ng buhay sa krus ng Calvary. Amen po ba? Inaalala natin yung kamatayan ni Christ sa krus ng Calvary. Tama po ba? Kaya dapat every communion or Lord's Supper, mag-partake tayo.
At habang tayo'y nag-Lord Supper or Holy Communion, i-claim mo. Pakisabi i-claim. I-possess. Yung ating kalusugan, yung ating kalakasan, yung ating kagalingan. Kagalingan, kalakasan, at kalusugan. Amen po ba? Kita pa ho ba rito? Sabi nga po ni Mami Linda kanina, no? Kiniklaim niya, pinuposes niya. Hindi na siya magkakasakit pa kahit kailan. Amen po ba? May tao pa ho ba rito? Yun din po ba ang claim at inyong pinuposes? Na hindi tayo magkasakit at tayo'y malakas at malusog. Kaya pag nagpa-partake tayo ng Holy Communion or Lord's Supper, kiniklaim natin yun sapagkat yun na isang ordinansa. Pakisabi ordinansa. Ikalawang ordinansa ng church ay ang water baptism. Water baptism. No? Kaya, pag ikaw ay naligtas na born again ka na, nagkaroon ka na ng bagong buhay, ang kasunod ay water baptism. So, ang ginagawa natin ay ginagawa natin to kapag, most especially mga holiday season, tama ba? Upang sa ganun, wala kayong trabaho, wala kayong negosyo, at kayo ay magpabautismo. Tama po ba? O, makinig maigi. Ang bautismo ay hindi nakapagliligtas. Ang bautismo ay ipinapahayag mo sa buong mundo na ikaw ay follower ni Christ. That is public confession or public proclamation or public confession that you are now a follower of Jesus Christ. Nakunawaan po ba natin? Kaya sa darating uli na holiday season, ay actually na-book na uli natin yung resort dito sa Kuyopo. Nakabook na yan no? Binook na ho natin yan kasi ang alam ko, papalakihin pa nila yan Pero binook na ho natin yan. So magpapabautismo po yung mga hindi pa napabautismohan. Maliwanag po ba yun? So, ang water baptism ay hindi nakapagliligtas. Ito ay pagpapakita sa buong mundo na ikaw ngayon ay tagasunod ni Kristo. Maliwanag ba yun? Maliwanag ba yun? Amen. Yan. Paano ang tao ay naliligtas? Paano ang tao ay naliligtas? Ang Holy Communion na hindi nakapagliligtas, ang water baptism ay hindi nakapagliligtas. Paano ba ang tao ay naliligtas? Number 1, inaamin natin tayo'y mga makasalanan. Tao pa ho ba rito? Lahat tayo ay nagkasala. Unang Juan 1:8 at 10. Unang Juan 1:8 at 10. Meron bang taong hindi nagkasala? Lahat ng tao ay nagkasala. So number 1, paano ba maligtas? Pag-amin ng ating kasalanan. Letter A, admission. Admission, inaamin natin mga makasalanan tayo. Yan. Dahil mga makasalanan tayo, saan tayo pupunta? Di sa impyerno. Roma 3:10 at Roma 6:23. Roma 3:10 at Roma 6:23. Oh. Pero, pagamat tayo'y mga makasalanang patungo ng impyerno, mahal tayo ng Diyos. At dahil mahal tayo ng Diyos, ang Diyos ay nagkatawang tao at namatay sa krus ng Kalbaryo. Amen po ba? John 3:16. John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, the one and only Son, and that is the Lord Jesus Christ. And whoever believes in Him should not perish but have everlasting life. Ang sino mang manampalataya kay Kristo Jesus na isinugo ng Ama bunga ng kanyang malaking pagmamahal sa atin, ay hindi na mapapahamak sa impyerno, kung hindi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Maliwanag po ba yun? So number 1, admission. Admission na tayo mga makasalanan. Amin po ba? And number 2, believe. So maniwala ka na si Jesus ay namatay sa krus ng Kalbaryo para sa ating mga kasalanan. Amen? Oh, yun ang kaligtasan. Kita pa ho ba nito? Maliwanag po ba yun? Ang pagkain ng dugo ang dahilan para tayo magpupunta ng impyerno. Tama? Mali. Ang pag-anib sa relihiyon
ang dahilan para wag tayong pumunta ng impyerno, mali pa rin. Ano bang pagiging membro ng simbahan ay hindi nakapagliligtas? Ang bautismo, kumpil, binyag, Holy Communion, hindi ito nakapagliligtas. Ang nakapagliligtas ay ang paghingi ng tawad. Pag-amin na tayo'y mga makasalanan at pananampalataya kay Kristo Jesus at nagkakaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Juan 1:12. Tayo ay mga nilikha ng Diyos, pero hindi mga anak ng Diyos. Nilikha tayo ng Diyos, pero hindi mga anak ng Diyos. Sino ang mga anak ng Diyos? Yung nagpaampon kay Kristo. Yan. O, kunwari, si Ian, inampon ko. Hindi ko siya anak. O, kasi ang apelyido niya, Valdez. O, inampon ko siya. Papalitan ko yung apelyido niya, gagawin ko Carillo. Inampon ko siya. Pinalitan ko yung apelyido niya. So tayo ay inampon ni Kristo. Amen? Kaya naman tayo ay naging Kristiyano. Christian. Hindi tayo mga anak ng Diyos. Tayo ay mga inampon. Pakisabi, inampon. Hindi pwedeng ang Diyos ay mga anak ng tao. Ang tao ay tao at ang Diyos ay Diyos. So tayo ay mga inampon ng Diyos. Maliwanag po ba yun? Maliwanag po ba? Amen. Yun. Ngayon, ito pa ang problema ng marami. Ito pa problema ng marami. Ang problema ng marami, ang akala nila, lahat ng tao pag namatay, direkta ng langit. Pag namatay, direkta ng langit. Hindi po. Ang papasok lamang ng langit direkta, yung mga nagsisi ng kasalanan, nagpaligloob sa Diyos. Yung mga hindi nagsisi ng kasalanan, direkta sa impyerno yan. May maliwanag ba yun, mga minamahal? Sino yung mga direktang papasok ng langit? Yung mga nagsisi ng kasalanan, nagbaligloob kay Kristo. Pero yung nabubuhay sa kasalanan, direkta sa impyerno. Kaya akala nila, lahat ng namatay, nasa langit. Kaya meron silang pinupost, Happy Birthday in Heaven. Sigurado ka ba nasa langit yan? Bago namatay yan, nagbabartik yan. Oo. Nasa bisyot kasalanan niya, nung namatay yan, sasabihin mo, Happy Birthday in Heaven. May tao pa ho ba? Number 2, ito. Ito, makinig kayo maigi sa akin. Pag merong namatay, itong sasabihin niya, Uy, namatay ka ha, gabayan mo kami ha. Paano kang gagabayan ng patay? Patay na yan. Magpagabay ka sa Diyos. Sa Diyos na hindi namamatay. Amen? Kanino tayo magpapagabay? Sa Diyos, hindi sa mga patay. Uy, namatay ka na, gabayan mo kami ha. Hindi ka gagabayan ng patay. Ang gagabay sa iyo ay ang Diyos. May tao pa ho ba rito? Diba? Nagpista ang Nazareno, diba? At nakita natin ang kaguluhan, marami na namang nasaktan, marami na namang kalat, at marami na namang naapektuhan at sa translasyong ginawa, di ba? Mga minamahal, listen very carefully. Hindi nakukuha yan sa pagsampa sa karosa. Hindi nakukuha yan sa pagsama sa prosesyon. Hindi rin yan nakukuha sa paghawak sa mga lubid. Amen ba? At paglilingkod doon sa rebulto. Ang pagpasok ng langit at para matamo ang mga kahilingan natin ay maniwala ang maiisang Diyos na binubuo ng Ama, Anak at Banal na Espiritu at ilagak natin ang buong pagtitiwala sa Kanya. Tumalikod sa mga bisyot kasalanan. Tama? Magbalik loob sa Kanya at sumunod sa Kanyang mga utos. Kaya kita ninyo sa translasyon may nagsusuntukan pa. At habang may translasyon, nagiinuman sila. At ngayon ay magkakaroon na naman ng kalibo-ati-atihan. At habang sila ay nag-aati-atihan, sila ay may mga uling sa kanilang mga muka. At kanilang isinasayaw yung Santo Niño, apapati, apapati. Siguro yun ang bagong sayaw nila ngayon. Kasi nagmumoderno na eh.
At habang sinasayaw nila yung Santa Niño, umiinom sila ng alak. So lahat po yan ay kamalian. Kaya dapat pag merong nag-iimbita sa atin at may pinapasama tayo sa ganito at ganyan, suriin natin. At hindi lamang natin sinusuri ang kanilang maling doktrina, sinusuri din natin ang kanilang intensyon. Sapagat ang marami ay may maling intensyon. No? May maling motibo. May tao pa ho ba rito? Nakunawaan po ba natin? Sabi ng Bible, test every spirit. Amen? Palakpakan natin ang Panginoong Diyos na buhay. Ayun. So, buksan natin yung ating mga banal na kasulatan. Introduction pa lang yun, ha? Magpipreach pa ako ng 2 oras. Oh, bakit? Layo-layo ng pinanggalingan ko. Oh. Tapos, maikli preaching ko. Sayang yung oras. O, ilang oras yung biyahe ko? 4, siguro, 5 to 6 hours. Grabe. Pambihira. So, buksan natin yung ating banal na kasulatan sa Mateo 19:27 hanggang 30. Mateo 19:27 hanggang 30. Yeah. Nakakatawa yung mga awitin, no? Yung mga nag-i-special number, no? Na at sinasabing maglilingkod sa Diyos. Marami ay hindi naglilingkod sa Diyos. Marami ay naglingkod sa Diyos tumigil. At marami ay naglingkod sa Diyos ng may maling motibo. Pero masarap yung naglilingkod sa Diyos ng punong-puno ng katuwirang, kabanalan at katotohanan. KKK eh. Katuwirang, katotohanan at kabanalan. KKK. At napakasarap na paglingkuran ang Diyos ng tuloy-tuloy na walang pangit na motibo. Walang any subtle desire, ano po. Pagkus ay talagang dahil mahal ang Diyos at punong-puno ng pasasalamat sa Diyos. At ako'y natutuwa sapagkat yung mga taong naglilingkod sa Diyos, humahaba ang buhay. Pinapalakas ng Diyos. Pinapapogi at pinapaguwapo. Pinapalusog at pinapayaman ng Panginoon. Amen po ba? Kita pa ho ba rito? Punong-puno ng glory ng kaluwalhatian ng Diyos ang mga naglilingkod sa Kanya. Kaya ang panawagan ay magpatuloy tayo. Huwag tayong give up at lagi tayong dadalo kada Sunday. At tayo ay maglingkod at patuloy na maglingkod sa ating Panginoon. May tao pa ho ba rito? Makinig ka pong maigi sa akin. Huwag mong masyadong guluhin ang isip mo sa iyong kakanin, iinumin at daramtin. Sabi ng Diyos, yung ginagawa mong pag-aalala na yan, hindi tama yan. No? Pagkus ang sabi ng Diyos, tingnan mo yung mga ibon. Hindi naman yan nagtatanim. Hindi rin yan nakikitanim at nakikikanin. Hindi yan nagtatanim. Hindi rin yan nakikitanim. Hindi rin nakikiani. Pero tingnan mo ang mga ibon. Ginutom ko ba sila? Oh. Tingnan mo yung lily of the valleys. Wala tayong lily of the valleys dito. Water lily na lang. Nung kami mga bata pa, yung water lily, tinatalo na namin yan, ginagawa naming bangka-bangka. At napakaganda ng bulaklak niyan, lavender. Kaya kung ikaw ay may nililigawan at wala ang pambili ng bulaklak ng water lily, pwede na yun. Kasi napakaganda, lavender. Wala ng water lily ngayon. Sabi ng Lord, damo yun eh. Sabi ng Lord, kung yung mga lily of the valleys na yan, na napakaganda ng mga bulaklak, ay hindi ko pinabayaan. Ikaw pa kaya ipapabayaan ko. So, huwag tayong nag-aalala sa mga kakanin, iinumin, daramdin. May tao pa ho ba rito? Oh. At huwag natin kapag may pangangailangan tayo, naiisip ka agad natin kung kanino mangungutang. Hindi ganon. Bagkus ang sinasabi ng Biblia ay ito. No? Unahin mo ang Diyos. At ang kanyang kaharian, at ang kanyang katuwiran, at ang lahat ng pangangailangan mo ay ibibigay ng Diyos. Ano pa natin sila? Unahin mo
ang Diyos, ang kanyang kaharian sa kanyang katwiran, ibibigay ang lahat ng pangangailangan mo. Alam mo, masisira lang ang ulo mo sa kaiisip kung saan mo dadamputin ang maraming pangangailangan sa mundong ibabaw na ito. Ang magagawa mo lang, magtiwala sa Diyos. At kumanta ka, walang mahirap sa Diyos. Di ba? And we will sing that you are good. Alam kong may ginawa na ang Diyos. May tao pa ho ba rito? Ayun yun. So sa aklat ng Mateo 19:27 hanggang 30, ako'y nagbabasa sa NIV. Peter answered him, "We have left everything to follow you. What then will be there for us?" We have left everything to follow you. What then will be there for us? Ito ha, ang liwanag nito. Anong sabi ni Pedro, ni Apostle Pedro? Iniwan na namin ang lahat para lang makasunod sa iyo. Hindi lang po sila naglingkod sa Diyos ha, nag-full time sila. Iniwan nila ang kanilang mga pamilya. Iniwan nila ang kanilang mga trabaho. No? At sila ay nag-full time. Ano po, parang ako rin, 1988, iniwan ko yung pinag-aralan ko, iniwan ko yung negosyo, ano po, at ako'y nag-full time. That was 1988, a long time ago. May tao pa ho ba rito? So mga minamahal, ang maging Kristiyano, maraming iniiwan. Tama? Ano ang ating mga iniiwan? Mga bisyo at kasalanan. Di ba? Inaalis na natin yan. Inaalis na natin yung mga masasamang ugali, masasamang pagkatao. Tama? Mga maling pagsamba. May tao pa ho ba rito? Inaalis na natin yan. No? Inaalis na natin lahat ng mga masasamang ugali, masamang pagkatao, lahat ng maling pananampalataya, inaalis na natin yan. Tama po ba? Hindi ho ba sa bawat pagdalo natin natututo tayo? Napapalakas tayo? Kasabay nito sa bawat pagdalo natin, tayo rin ay tinuturuan para makapagbago. Tama po ba? Yan. So marami tayong sacrifices. Amen. Yung lang kayo'y dumalo, di ba sakripisyo na yan? Sakripisyo na yan. Yung kayo ay maglinis ng church, sakripisyo yan. Yung kayo ay mag-follow up, sacrifice. Mag-evangelize, mag-text, mag-message, mag-call sa mga attendee, bumisita sa mga attendee, mag-follow up sa mga attendee. All these things are sacrifices, correct? Sakripisyo yan. Lahat ng ating ginagawa ay sakripisyo. Ang mag-repost, mag-reshare ng KOJF Church, sakripisyo yan. Oh. Yung tayo ay mamigay ng libreng babasahin, sakripisyo. Yung tayo ay nag-anniversary, may mga sacrifices. Minsan sa ating pagdalo, nagdadala pa tayo ng mga pagkain, yung iba, para pagsalusaluhan, ito'y sakripisyo. Tama po ba? Kasabay pa nito, di ba nagbibigay pa tayo ng ikapo, ng handog, ng ating mga sakripisyong pagkakaloob, at ngayong January, bigayan ngayon ng first fruits. Di ba? Ito'y sakripisyo. Tama po ba? Wala yung sumasagot. Yung tayo magbigay ng offering is sacrifice. Yung tayo magbigay ng first fruits, sacrifice. First fruits, tithes, sacrifice. Amen po ba? Yung natutulog ka sa preaching, hindi sacrifice yan. May tao pa ho ba rito? So sa madaling salita, yung kailang ay pumunta rito, sakripisyo. May pagod, lahat ng ginagawa niya para sa Diyos, punong-puno ng sakripisyo. At ang ating sakripisyo ay patindi pa nga ng patindi kung magkaminsan. Di ho ba? May tao pa ho ba rito? At ako'y nagpapasalamat sa Diyos sapagkat monthly nababayaran natin ang ating church. At nagpapasalamat tayo last year, nabayaran natin ng 1 milyar. Palakpakan natin ang Diyos sa inyong mga buhay. Malakas na malakas na malakas na malakas. At isang araw, ilagay mo ito ng malalim sa puso mo, totoo ito. Bibili tayo ng sarili natin. Para hindi na tayo uupa. Amen? Amen. At pagagandahin natin ng pagagandahin ng pagagandahin. May tao pa ho ba rito? Palalakin, pasasaganain natin. Yan yung ating mga pangarap. Tama po ba? May tao pa ho ba rito? Marami tayong mga kapatirang naliligaw at nalilihis ng landas. So sinisikap natin silang hikayatin at bigyan na ikalawang pagkakataon. May tao pa ho ba rito? Yan,
lahat ng ating ginagawa ay sakripisyo. Hindi mo naman kaano-ano, inaasikaso mo. Oh, sakripisyo yan. May tao pa ho ba rito? Lahat ng ating ginagawa sa Diyos ay puno ng sakripisyo. Kaya ito yung sinabi ni Apostle Paul. Kami po ay binigay namin ang lahat, iniwan namin ang lahat. Nagsakripisyo para sa iyo. Ang tanong ni Apostle Paul, Peter, ano naman po ang para sa amin? May tao pa ho ba dito? Pag ikaw ba ay nagtrabaho, wala ka bang sahod? Alam po ninyo, meron akong kilala. Sabi niya, uy, nakatanggap ako ng bonus. 5 times ang tinanggap kong bonus. Kaya ayan, lilipad ng Korea ngayon. Dahil nakatanggap siya ng bonus. Na yung pagtatrabaho niya hindi nawala ng kabuluhan, pinasahod siya ng kanyang kumpanya at binigyan pa ng 5 beses na bonus. Kaya ayan, lilipad ng Korea. Na ititreat yung sarili niya sa kanyang birthday. May tao pa ho ba rito? Sa mga kapatid, kung merong kumpanyang ganyan, higit sa lahat ang Diyos ay nagbibigay ng gift, reward, o pabuya. Kaya ang lagi mong iisipin, lahat ng gagawin mo para sa Diyos, hindi yan mawawalan ng kabuluhan. Minsan pinipigilan ka lang ni Satan. Huwag kang umaten, huwag kang mag-practice, huwag kang maglingkod, huwag kang mag-follow up, huwag kang mag-text, huwag kang mag-message, huwag kang dumalo, huwag kang magkaloob. Ang daming pagpipigil si Satan. Huwag mong iiwanan ng bisyo mo't kasalanan. Tumira ka lang sa church pero huwag kang ha-attend sa church. These are all deception of the devil, deception of the enemy. Ang daming paghahadlang si Satanas. Kasi ayaw ni Satanas na nagbabago ka, na nawawala ng pagbabartik mo. Ang tao ba ho ba rito? Yun ang ayaw ni Satan na ikaw ay nagbabago. Ang ayaw ni Satan na ikaw ay gumagaling, lumalakas, lumulusog at naglilingkod sa Diyos. Ayaw ni Satan na papasok ka ng langit. Ahadlangan ka na ng ahadlangan. Huwag ka nang dadalo. Huwag kang pupunta riyan, may mga masungit dyan. Ikaw mismo masungit. Pinakabisay ni Satan. May mga nakaka-Istanbul dyan. Ang dami-daming kasinungalingan ni Satanas. At ang sabihin ni Satanas, mahiya ka na, huwag ka na nga atin. O ikaw ay magtampo ka. Mga ganyan. Ang dami kalokohan ni Satanas. Tama po ba? Puro negatibo ang ipapakita ni Satanas. May tama ba rito? Para huwag tayong magpatuloy ng ating pagsisikripisyo para sa Diyos. May tama ho ba rito? Amen. Nararanasan ba ninyo yun? Na minsan na-attend ka na, ginugulo ka pa ni Satanas. Nagli-lipstick ka na nga eh. Kinakapalan mo na nga yung make-up mo eh. Maggugulo ka pa si Satanas. Ang daming paghahadlang talaga si Satanas. Naman niya napapansin, nakikinig ka, maya-maya tulog ka na. Kasi yung demonyo naglalambitin sa mata mo eh. Naglalambitin niya, di mo lang napapansin. Minsan eh, kinakalibit ka, tulog na, intoy, tulog na. May matulog ka na. Pagising mo, closing prayer na. Ay, apo. Oh, diba? Diba? Tao pa ba? So, ang daming paghahadlang si Satanas para tayo pumasok ng langit, maglingkod, makasamba, matuto, di ba? Ang daming hadlang ni Satanas. Pero iba si Apostle Peter, iba tayo. Tayo ay nagsasakripisyo, bigay buhay, sabi nga. Philippians 1:21, nabubuhay para kay Kristo. Kung mamatay man ay pakinabang dahil papasok ng langit, Philippians 1:21. Romans 14:7-8, Romans 14:7-8, tayo ay nabubuhay para kay Kristo at mamamatay para kay Kristo. May tao pa ho ba? Sa purihin ang pangalan ng Panginoon, no, ang tanong eh, sabi ni Apostle Peter, ano naman po ang para sa amin? So sumagot ang Diyos. Jesus said to them, truly I tell you at the renewal of all things, when the Son of Man sits on His glorious throne, you have followed me, also sit on the 12th throne,
judging the 12 tribes of Israel. May tao pa ho ba rito? So, listen very carefully. Alam mo ba, pagpasok natin ng langit, tuloy ang buhay. Tuloy ang buhay. Kaya lang sa langit, wala nang sakit, wala nang kamatayan. Sa langit, wala nang pagtanda, pero tuloy ang buhay. At ang buhay doon ay walang hanggan. Palakpakan natin ang Panginoon. Yeah, perfect na tayo ron. Perfect in beauty. Perfect in height. Perfect in size. Perfecto na sa langit. At ang dito sa lupa, ang ginto ay kinakara. Sa langit, ang ginto ay nakakala. Hindi ko alam kung totoo ito, pero from Venus daw, nakunan ng picture, talagang Golden Castle, yun daw ay heaven. I do not know kung totoo yun. No, pero kumakalat sa social media ngayon yan. Na merong Golden Castle na langit daw yun. Nakunan daw from Venus. So I do not know. No? May tao pa ba rito? So mga minamahal, tuloy ang buhay sa langit. O, ang wala lang doon, pagtatrabaho. Ang wala lang doon, pagbabayad ng bills. At ang wala lang doon, wala nang problema at pagsubok laban ng buhay. Wala na. Pero tuloy ang buhay. At yung position mo rito sa lupa, position mo yan sa langit. Pag napagbuti mo ang position mo sa lupa, sa church sa langit yan din ang position mo. Tutugtog, aawit, magpapaawit pa rin kayo ron. Kasama na yung mga angels. Yes, I'm not kidding. Ano gagawin mo sa langit? Tuloy ang buhay doon. Eternal life nga lang. Tuloy. Kung ano yung position mo rito sa lupa na sa church, position mo yan sa langit dahil pinagbuti mo eh. May tao pa ho ba rito? So ituloy natin. Yan. Verse 29 na po ako. Matthew 19:27 to 30. Verse 29 na po ako. And everyone who has left houses, or brothers, or sisters, or father, or mother, or wife, or children, or fields for my sake, will receive 100 times as much. May tao pa ho ba rito? Ito. Listen very carefully. Lahat daw ng sinakripisyo mo para sa Diyos, ibabalik sa iyo ng Diyos 100 doble. Yung 100 doble, simula pa lang yun. Patungo yun sa anli. Anli. May tao pa ho ba rito? Anli. Tingnan nyo yung mga tapat na nagbibigay sa Diyos. Mas mayayaman sila ngayon at mas malaki ang binibigay nila ngayon sa Diyos. Higit kay sa dati. Mas maunlad sila ngayon nang higit kay sa dati. May tao pa ho ba rito? Kasi naging tapat sila eh. Ang buhay ko, paganda ng paganda, payaman ng payaman. Bakit? Nagiging tapat sa pagkakaloob. Lucas 6:38. Lucas 6:38, ibinabalik ng Diyos. Sobra pa siksik, liglig, umaapaw, walang sukat, ikalam niya. So, ibig sabihin, lahat ng ating sacrifices, pagdalo, pagkakaloob, pagbibigay, paglilinis sa church, pagpapalo up, pagbibisita, pagtitext, pagtawag sa mga attendee, pagbabalik sa mga hindi na nakakadalo, pagpapaalala sa kanilang Sunday na uli, lahat daw po ng ating ginagawa ay hindi nawawala ng kabuluhan. Ibinabalik ng Diyos 100 times. Amen? Amen. Yung piso mo nagiging 100. Pero simula pa lang yun dahil meron tinatawag na unlimited blessing. Overflowing blessing. Philippians 4:19. Isinusupply ng Diyos ang lahat ng ating pangangailangan sa umaapaw na pagpapala ng Diyos sa langit. Philippians 4:19. Overflowing blessing. Naunawaan po ba natin? Gusto niyo palakpakan si Lord? Kaya hindi niyo napapansin, paganda ng paganda ang inyong tahanan, paganda ng paganda ang inyong kasuotan, paganda ng paganda ang inyong sasakyan, pamahal ng pamahal ang inyong mga cellphone, pamahal ng pamahal ang inyong mga lipstick, nagiging branded na yan. Opo.
Handa pa rin naman tayong magsuot ng ukay kung kinakailangan, pero pinapasuot na tayo ng Diyos ng mamahalin. Pinapaikot na tayo sa iba't ibang panig ng Pilipinas, pinapaikot na tayo sa iba't ibang panig ng daigdig. May tao pa barito. Pinupromote tayo ng pinupromote ng Diyos. So, naunawaan ninyo, kaya ang tanong ni Apostle Peter, I have left everything to follow you. Great sacrifices. We are doing to follow you. Pwede naman pong magtanong sa Diyos eh. Ako rin po'y laging nagtatanong sa Diyos. Mas magandang magtanong sa Diyos kaysa lumayo ka sa Diyos. Si Haring David laging nakikipag-usap sa Diyos. At basahin niyo yung aklat ng awit, maraming lingkod ng Diyos dyan, nakikipag-usap talaga sila sa Diyos. At sumasagot naman ng Diyos. Kaya sa pakikipag-usap ni Peter sa Panginoong Jesucristo, kami po'y iniwan na po namin ang lahat sumunod sa inyo. Ano naman po ang para sa amin? Sabi ng Lord, hindi kayo malulugi sa akin, hindi kayo matatalo. Pagdating ng langit, may posisyon kayo roon. At lahat ng binigay nyo para sa akin, dito sa mundong ibabaw na ito, ibabalik ko sa inyo yan, sobra-sobra pa. Gusto nyo palakpakan si Lord? And everyone, verse 29, and everyone who has left houses or brothers or sisters or father or mother or wife or children or fields for my sake will receive 100 times as much as and will inherit eternal life. Buhay na walang hanggan. May tao pa ho ba dito? Napalitaan niyo po ba yung sunog sa LA? Grabe, no? Pinrapisay ko na yan eh. Patindi ng patindi ang magaganap na disaster. Mga disaster na hindi pa naranasan sa kanang buhay, patindi ng patindi. Hindi yan matatapos. Sapagat it is a sign of the end time. And God is calling us for repentance. Ipinapakita lang ng Diyos. Diba sa Mateo 24? Diba Mateo 24, sabi ng Lord, lahat ng building na yan, pagbabagsakan yan. Hindi tayo natutuwa na merong sunog sa LA. Pero it is a sign na wala tayong madadala. So let us pray for them. May tao pa ho ba rito? Naalala ko, merong isang sa parte ng Tipolo eh. Nagpatayo sila ng village doon or subdivision. At maraming OFW bumili talaga ron. Alam niyo ang nangyari, bumagsak yun. Nag-collapse lahat. Sayang yung in-invest ng mga OFW na nagpakahirap sa ibang bansa. Yet in a twinkling of an eye, bumagsak. Kasabay pa ng mga maraming scammer. Huwag kayong bukas ng link ha. Kahit Gcash ang nag-send sa inyo, alamin nyo kung totoong Gcash yan. Kasi lahat ngayon nakokopya na. Globe, Smart, o ano ba mang bangko, kayong bukas ng link, ang daming scammer na yun. Pagsasakay kayo ng mga LRT, MRT, o mataong lugar, Divisoria, o saan man kayo mataong lugar, ingat kayo. Mga cellphone ninyo, mga bag ninyo, ingatan ninyo. Pati yung mga bitbitin ninyo, magugulat na lang kayo, bawas na yan. Di ba dalawa yung hawak ko, ba't isa na lang? Sinasamantala nila ng higpitan. Alam niyo kung bakit pasama ng pasama ang mundo? Mateo 24:12. Kasi magwawakas na ang mundo. Mateo 24:12. Kahit basahin niyo yung Mateo 24, pasama na ng pasama ang mundo. Ang malapit ng gunawin ng mundo kagaya ng paggunaw ng Diyos ng panahon ni Noah. Kaya lang iba ang panahon ni Noah, tubig yun eh. Ang magaganap ngayon, apoy, tutupugin itong mundo. Nakikinig pa ba tayo ng apoy mula sa langit? Kaya ang sabi ng Diyos, magpakapadal kayo. Ikalawang Pedro 3, 9 at 10. Pasahin yung ikalawang Pedro 3. Lalo na yung 9 at 10. Magpakapadal kayo. Kasi susunugin lang ng Diyos ang mundo. Lahat yan mawawala yan. Ipanalangin po ninyo ako kasi this coming gusto ko umuwi uli ng probinsya.
Bala kong pagbisitahin yung ating chapter doon. And at the same time, tingnan ko uli yung mga property. Panalangin po ninyo ako. Kasi nag-usap na po kami ng pinsan ko, pinakita niya sa akin lahat ng mga property. Iba hindi ko pa nakita, hindi ko pa napuntahan. Sabi niya, Kuya, lahat ng property na yan, tatayuan natin ng KOJF Church. Totoo po yun. Kung paano ang marami ay ninanakaw yung lupa ng church, gamit ng church, pera ng church, iba po kami. Nag-usap po kami ng pinsan ko sa probinsya namin. Naman po sa taga-kapis po kami. So, pinakita niya sa akin yung mga property, Kuya, lahat yan, tatayuan natin ng KOJF Church. So, nagpipray lang ako ng pera pang tayo ng church sa lugar na yun, na mga property. At mga tatayo nawa na maglilingkod sa lugar na yun. Amen po ba? Na walang motibo kundi paglingkuran ng Diyos. Kaya nagpapasalamat ako sa inyo na nagbibigay ng ikapuhan, first fruit, tumutulong at bumibili ng mga gamit ng church. Maraming salamat sa inyo. Palakpakan natin ang Lord sa inyong mga buhay. Sila naman ang palakpak ninyo. Siguro hindi pa kayo nagalmusal. Kaya ganyan ang mga palakpak ninyo. So, ganun yun. So, naunawaan po ba natin? So, may buhay na walang hanggan. Ito ang pinakamahalaga sa lahat. Yung papasok ka ng langit. Tingnan nyo yung Facebook. Araw-araw halos may namamatay. Ang paborito nilang salita, condolence. Halos laging may namamatay. Kaya ang pumunta ng impyerno, napakasakit. Kaya masarap magkaroon ng buhay na walang hanggan. Hindi ko sinasabing huwag kayong mag-vlog. Lalo na kung dalawa yung account mo. Yung isa, maging vlogger ka na. Yung isa, gawin mong account mo, vlogger ka. Oo, ituloy mo na yung pagpa-vlog mo. Isang araw, marami ka ng views, kikita ka na, meron ng stock yan. Tapos magmo-monetize na yan. Oo, totoo. Basta okay yung binablog mo, ha? Pero kasabay nito, sana huwag mong limutin higit sa lahat ang para sa Diyos. Ipos mo ng ipos yung salita ng Diyos. Dahil maraming pupunta ng langit. Tandaan mo ito. Kapag tumutulong ka sa pagliligtas ng kaluluwa, pagpapalain ka ng Diyos. Kasi kapartner ka niya eh. Kapartner ka niya sa salvation ministry, sa salvation business, sa saving business. So nakikita ng Diyos, kapartner ka niya, pagpapalain ka niya. Nawa po ba niya ako? Gusto niyo palakpakan si Lord? Kaya buhay na walang hanggan daw po ang ibinibigay sa atin ng Panginoon. Kaya ako, nung ako'y na-born again, tinanggap ko si Christ bilang Lord at Savior ng buhay ko, hindi na ako takot na matay eh. Anytime na mamatay ako, okay lang. Naalala ko nga po, magpa-follow up ako. Hindi magpa-follow up, mag-i-evangelize ako. Solo flight Long Ranger. Biglang lumindol. Pero tumuloy pa rin po ako. At nag-evangelize po ako. At salamat sa Panginoon, nangaligtas sila. In fact, meron tayong na-produce. Yung nagpapastor ngayon doon sa may Eastern Samar, si Pastor Chito Bahado, anak natin yun. Na-evangelize ko yun kahit na lumilindol. Kaya huwag nating isipin na ang lahat ng ating pagre-repost, pagre-share, pag-iimbita, pagpapalo, pag-i-evangelize ay mawawala ng kabuluhan. Hindi po. Si Pastor Chito Bahado ng Eastern Samar, na-evangelize ko po yun kung lumilindol pa. May tao pa ho ba dito? So, purihin ang pangalan ng Diyos. Kaya ipanalangin natin yung ating mga radio, cable tipo program, social media network, at yung mga pinopost ninyo na makapagligtas ng kaluluwa. Sa bawat paghahayo natin, makapagligtas tayo ng kaluluwa. May tao pa ho ba dito? Yun po yun, mga minamahal. Buhay na walang hanggan. Napakahalaga niya. Alam mo, pag namatay ka, hindi na pinag-uusapan kung mayaman ka o mahirap eh. Pag namatay ka, hindi na pinag-uusapan kung ikaw ay sikat o hindi. Hindi na pinag-uusapan pag namatay ka kung may pera ka o wala. Ang pinag-uusapan dito sa langit ka ba pupunta. May tao pa ho ba dito?
Alam mo, nung nakaraan, nilabas namin yung mga gamit namin. Pinamigay namin kasi punong-puno na eh. Ay iba, pinaukay-ukay para sa church. Hanggang ngayon, patuloy na nag-release ng mga gamit kasi parami na ng parami. Kita ko pa ba rito? Kasi bibili ka, may mai-stock na naman. Pero alam mo, kahit dumami pa yung gamit mo, hindi mo madatili yan. Pag namatay ka. Pag namatay ako, ito lang siguro suot ko. Wala pa madatila. Wala. Wala. Pag suot ko itong mga ito, baka bungkalin lang yung bitso ko at nakawin ito. Di ba? Wala pa ba ito? Bubungkalin lang yung bitso ko. Kukunin lang itong rilo ko. Pero itong simsim ko, hindi siguro kukunin. Matatakot, may cross eh. Maunti. Di ba? Pag napatay ako, wala ka madatila. Yan lang yan. Pati nga pitaka ko, maiiwan ko to eh. Oh, kapal pa naman ito. Sa totoo lang, ang kapal, no? Oh, paano hindi kakapal? Yung mga resibo naman. Ayun, sikreto. Para kumapal yung pitaka mo, lagyan mo na resibo. Oh, di ba? Alam ba nila na hindi ba, malalaman pa nila na wala akong pera. Resibo lang yan. At least makapal. Gusto nyo muna palakpakan si Lord? O, ito pa. Ito pa. Basahin natin ulit. No? Sabi rito ha, simulan natin ulit yung Matthew 19:27-30. Ito yung pinag-aaralan natin eh. We have left everything to follow you. What then will be there for us? Jesus said to them, truly I tell you, at the renewal of all things, when the Son of Man sits on his glorious throne, you who have followed me will also sit on 12 thrones, judging the 12 tribes of Israel. And everyone who has left houses, or brothers, or sisters, or father, or mother, or wife, or children, or fields, for my sake, will receive 100 times as much and will inherit eternal life. Verse 30, ito maganda. But many who are first will be last, and many who are last will be first. Marami raw pong nauuna, bandang huli, nasa huli na sila. At marami raw nasa hulihan, isang araw, nasa unahan na sila. So ito po yung, ito yan eh, makinig kayo maigi. Alam ng Diyos kung sino ang tapat sa Kanya. Alam ng Diyos yan. At pansamantala siyang mahirap, isang araw papasaganain na siya ng Diyos. Nasa baba siya, ilalagay na siya ng Diyos sa unahan. Yung mga hindi tapat sa Diyos, lalo na namimikit, mga nandadaya, hindi tapat. Nasa unahan sila, ipapahuli na sila ng Diyos. Naunawaan po ba natin? Ang liwanag po ng sinabi ng Biblia. Silang nasa unahan, isang araw nasa hulihan na sila. At kayong nasa hulihan, isang araw nasa unahan na kayo. Galatia 6:7. Hindi pwedeng lokohin o dayain ng Diyos. Alam ng Diyos kung naglilingkod ka ng tapat, nagbibigay ka ng tapat, nagsasakripisyo ka ng tapat, dumadalo ka ng tapat, alam ng Diyos lahat yan. Walang nalilingit sa Diyos, walang natatago sa Diyos. Matthew 10:26. Pati nga buhok natin bilang ng Diyos eh. Pati nga yung puting buhok natin bilang ng Diyos kahit kinulayan natin yan. Kahit nga yung mga wala na ubos ng buhok natin, alam ng Diyos yan. Kilalang kilala tayo ng Diyos, awit 139. Sa awit 139, basahin mo, mula sa verso 1, awit 139, kilala ka ng Diyos. Hanggang kaloob-luhuban mo, kilala ng Diyos. Lahat ng pupuntahan mo, alam mo ng Diyos yan. Ay, apo. Nabuwan ay natukulay ito. Yan. Yan. Sige po. Biglang bumagsak ito. Sige, papalitan natin yan ng foam. Magpapalit tayo ng mga magagandang upuan na may foam, ha? Papalit tayo. Gusto niyo ba ng mga magagandang upuan na may foam? Wala siya masagot.
Palitan natin yan ng mga matitibay na upuan na may foam. Para masarap ang inyong pagtulog. Bakit kinakailangan palitan ng matitibay na upuan na may foam yan? Para masarap ang inyong pagtulog habang nakikinig. So, ganon. Nanawaan po ba natin? So, nakikita ng Diyos lahat yan. Hindi mo pwedeng dayain si Lord. Nakikita ng Diyos yan. Pagdating natin, pag namatay na tayo, ipapalabas lahat ng Diyos yan. Iyan ka, oh. Sabi gusto mong pumasok ng langit, iyak ka. Oh. Meron tinatawag na Book of Life, eh. Meron din tinatawag na Book of Remembrance. Yung Book of Life, ito yung eternal life. Yung Book of Remembrance, ito yung mga ginagawa natin para sa Diyos. Naunawaan po ba natin? Naunawaan po ba natin? Amen. Oh. So, iba po yung Book of Remembrance. Iba po yung Book of Life. Kaya, ipapakita ng Diyos. Oh. May tama ba rito? So, ano ang hinihingi sa atin ng Diyos? Ito. Tuwan-tuwa yung isang kapatiran na iyon. Palipad siya ngayon ng Korea. Ititreat niya yung sarili niya. Si birthday niya eh. Dahil nakatanggap na siya ng 5 beses na bonus. Tuwan-tuwa siya. Hindi ko expected. Pero nakita ko naman talaga ang sakripisyo niya, ang pagtitiis, ang pag-iirap niya. Na hindi mo siya makausap minsan at may mga pag-iyak para lang mapagbuti ang kanyang trabaho. How much more ang Diyos? How much more ang Diyos? Na nakikita niya buong puso ang dumadalo, naglilingkod, buong puso mong ginagampanan ang iyong tungkulin. Alam mo, walang taong perfect. Actually, piniperfect tayo ng Lord. But I believe wala pa tayo sa ganong kalagayan. Tayo lang ay perfect sa harapan ni Christ. Tama? We are perfect in Christ. Alam mo ba na sa buhay na ito ay lagi tayong kinokorek? Tama ba? Yes. Lagi tayong kinokorek. Kaya dapat hindi tayo maramdamin. Tama? Minsan sa ating pagme-makeup, uy, mali yung pagme-makeup mo, hindi ayos. Sa paglilipis mo, hindi ayos. O yung pagsuklay mo, hindi ayos. Tama, di ba? O yung mga pananamit mo, yung terno niyan, hindi ayos. Tama po ba? Minsan pag nagluto tayo, minsan, kulang ng ganito, kulang ng ganyan, di ba? Tama po ba? So, ano ang reason? Kasi tinuturuan tayo para ma-perfect natin. Amen? Oh, kung hindi man ma-perfect, ma-improve. So, dapat hindi tayo maramdamin. Ito pa ho ba rito? Ganon yung ginagawa. Kahit saan tayo pumunta, merong ganon. Sa Diyos at kahit saan, kahit sa magulang. Tinuturuan yung mga anak. Oh, wag na yan, sobra na yan. Tama na yan. That is correction. Diba? Hindi naman gine-generalize yung buong pagkatao niya ay kinokorek. Hindi. Oh, yan. Okay dito. May honor ka, ha? So, praise the Lord. Punta tayo sa sa McJolly. Tayo sa McJolly. Oh, ganon. Pero, sumusobra ka na. Hindi ka na natutulog. Tinatagi-awat ka na. Nagpupuyat ka. So, tama po ba ako? So, may mga correction. Tama po ba rito? So, accept correction. Huwag tayo maramdamin. Tanggapin natin yung mga correction na yan. Kaya minsan, ewan ko lang kung nakasama kayo, at maraming sumama, nag-house blessing tayo, nag-warning ako. Yes. Nag-warning ako. Bakit? Sapagkat mas mahalaga ang pagdalo ng Sunday kaysa ang house blessing ng Sunday. Kanda mo yan. Katapa mo ba rito? Mas mahalaga ang dumalo ng Sunday kaysa ang magpakasal at magpa-dedicate ng Sunday. You can do that any day, anytime you want. But pumunta ka sa church pag Sunday. Dahil yan ay tipanan mo kay Lord. Amen. Kahit pa bigyan mo ka ng milyon na love gift, i-preach ko pa rin ang truth. Dahil mahal ko kayo. Sunday is Sunday.
Sunday is not a day of house blessing. Sunday is not a day of wedding. Siguro sa gabi siguro, pagtapos na lahat ng church. Pero yung hindi ka nag-church for the sake of house blessing, for the sake of wedding, for the sake of dedication, that's wrong. May tao pa ho ba rito? Sapagkat meron akong nakilalang mag-asawa. Lahat na halos ng business pinasok nila, hindi nagtagumpay. Pero isang araw, pinanalangin ko yung kanilang business. At sila ay naglingkod sa Diyos, nagkaloob, sumuporta, pinayaman ng Panginoon, sobrang yaman. At ang dami nilang businesses na. Amen. Kaya lang dumating ang time, hindi na sila naglilingkod. Wala nang oras. Ni pagdalo ay hindi na dumadalo. Pero patuloy ang pagtatayo nila ng branch ng business nila. Parami ng parami. At one time habang binibless ko isang branch nila, nakakita ko ng pakitain. Aalisin ng Diyos isa-isa yung mga branch nila kung hindi sila magbabalik sa pagdalo at paglilingkod sa Diyos. Natupad. Kaya one time nang ako'y nag-house blessing, siguro kasama ko kayo, nag-warning ako. Unahin niyo ang Diyos. Ito, pakinggan niyo ako maigi para maintindihan ninyo ako. Ito ang sabi ng Bible. Pag may kinakain ka at dinaramid ka, masiyahan ka na. Tama? Pag may kinakain ka at dinaramid ka na, masiyahan ka na. Kasi lahat pa ng mga sumusunod dyan, luho at layo na lang ng katawan yan. Tama ba ako? Luho at layo na lang ng katawan yan. Eh, may dinaramit ka naman eh. May kinakain ka naman eh. Pag sinabi natin dinaramit, shelter. Pag nag-aaral ka, ibig sabihin ng shelter, kasuotan, tulugan, di ba? Shelter. Pag nag-aaral ka. You have shelter. You have food to eat. So, ano pang hahanapin mo sa mundong ibabaw na ito? Kunyari, meron kang lupaing 10 hectares. Yung bang 10 hectares na yan, tutulugan mo ba lahat yun? Saan ka lang matutulog? Hindi sa isang bedroom lang. Brethren, hindi po, salamat sa patuloy na pagsagana, pero dapat yung pagsagana na yan, sinishare ko eh, sa iba, lalo na sa Panginoon. Amen po ba? Kaya napakaganda na pinag-usapan namin ng pinsan ko. Kaya I need to, kailangan ko ilin ng marami para tingnan yung chapter na tingnan. Ano sa pinikot ako ng pinsan ko, sabi niya, kuya, ito, tayuan natin to ng KOJF Church. Iba't ibang lugar sa Rapid, pinakita niya sa akin, na hindi ko napuntahan pa sa tanang buhay ko kahit kailan. Basta ang alam ko lang yung ancestral house namin. Yun lang alam ko. May every time umuwi ako ng promise, andun ako. Pinakita niya sa akin, tatayuan natin niya. Kita ko pa ba rito? Brethren, gawin natin ang bahay natin, bahay ng Diyos. At gawin natin ang mga pag-aari natin ay pag-aari ng Diyos. Kita ko pa ba dito? Gawin natin ang buhay natin ay buhay ng Diyos. At purihin ang pangalan ng Panginoon. Ito ang sabi ng Diyos. Lahat ng sinasacrifice natin yung hindi mawawala ng kabuluhan. At marami ang tingin nila nasa unahan sila. Pero nasa hulihan na sila. Itao pa ho ba rito? Basahin niyo po ang Biblia. Kung paanong pinagpala, pinasagana ng Diyos ang mga totoong sumusunod sa Kanya. Sino rito ang mabuting ina? Taas ang kamay. Mabuting ama. Mabuting lolo't lola. Hindi ba lahat ng paraan ginagawa niyo para sa apo niyo? Tama? Di ba lahat ng paraan ay ginagawa niyo sa mga anak ninyo? Bakit? Gusto niyo yung mga anak ninyo ay umunlad, tama? Lalo na kung galing kayo sa hirap. Ayaw nyo nang maranasan nila ang hirap na dinaanan nyo nung kayo'y kabataan pa. Tama? O ngayon ang tanong ko sa inyo, kung kayo na mabubuting ina at ama, mabubuting lola at lola, mabubuting guardian, kung kayo na mabubuti
at hinahangad nyo ang pag-angat ng inyong mga mahal sa buhay, lalo na ang Diyos, tama? Hindi lalo na ang Diyos. Nakikita ka niya. Nananalangin ka, nag-aayuno ka. Nakikita niya, nagpa-practice ka, nagpa-follow up ka, humahayo ka, nagte-text ka, nagme-message ka, nagko-call ka. Nakikita niya, dumadalo ka, nagkakaloob ka. Na hindi ka pagpalain ng Diyos. Kita niya eh. Naunawaan po ba natin? Kaya ang sabi ng Panginoon, may mga nasa unahan, isang araw nasa huli na sila. At sila yung mga hindi nagtitiwala sa Diyos. At papetig-petig na ang ginagawa para sa Diyos. Pero sila, mga talagang devoted, dedicated kay Lord, isang araw silang nasa unahan. Amen po ba? May tao pa po ba rito? Ako po, marami na po akong patotoong ganyan. Sa sarili ko at sa pamilya ko, ang dami ko na pong patotoong ganyan. Kung sa award, medal, sa trophies, hindi na namin alam kung saan namin ilalagay yan. May tao pa po ba rito? Sa mga minamahal, isa lang po ang tinuturo sa atin ng Diyos. Hindi tayo matatalo. Hindi tayo mabibigo. Sigurado ang pabuya natin sa Panginoon. Ay lahat ito ngayon. At habang tayong lahat ay mga nakayong at nakatipid, humingi tayo ng tawad sa Diyos. Ano man ang naging kahinaan natin at naging kapukulan natin. Sinadya man o hindi sinasadya. Kung tayo ay nagdududa na sa Diyos, wala nang pagtitiwala, gusto umatras o sumuko o mabigayin. Gusto na rin maakit ng kasalanan, ng bisyo, ng kamalian. O yung mga dapat natin gawin ay hindi natin ginagawa at di natin na pagpuputi. Alam mo, ngayong taong ito, isa lang ang hiling ko sa inyong lahat, mga nakikinig at nanonood lahat narito. Please, mag-dedicate tayo ng mas malalim ng buhay sa Diyos. Gusto ko lahat ng kayo o JF churches, mga bahay panambahan natin, mapaganda yan. Magkaroon tayo ng sarili at mapaganda natin. Magkaroon tayo ng maraming kaluluwang maliligtas at maikot natin ang buong Pilipinas, buong mundo ng napakabilis. Magkaroon tayo ng maraming mga manggagawa at mga magandang instrumento. Lahat ng mga kapatiran natin, ang dalangin ng puso ko, lahat ay malakas at malusog. Lahat ay matibay na anuman ang problema at pagsubok laban ng buhay na pagdaraanan nila ay hindi sila tutumba. Ang hiling ko pang sa Panginoon ngayong year na ito ay lalo pa nating mapagbuti ang Diyos. Kapag nakikita ako na may mga kapatiran nagpapatuloy, tumantawa ako sa Diyos. Pag nakikita ko na kahit matatanda na sila, patuloy siya naglilingkod sa Diyos, tuwang-tuwa ako sa Diyos. At pag nakakakita ako na ang babata pa nila, pero sa kanilang kabataan naglilingkod sa Diyos, tuwang-tuwa ako sa Panginoon. At ako'y nagpapasalamat kapag lahat ng mga pangangailangan ng Diyos ay natutugunan. Hindi po pang sariling hiling yan. At natutuwa ako kung ang bayang Pilipinas ay maliligtas natin kapati ang buong mundo. Kaya sa oras na ito, kalimutan na natin ang anumang kamalian natin, ang anumang kahinaan natin, anumang bisyo at kasalanan natin, anumang pagkukulang pagkakamali natin. Sa oras na ito, mag-dedicate tayo ng buhay sa Panginoon. Tulungan pa tayo ng Diyos na mapagbuti pa ang lahat para sa Kanya. Sige po, maikling sandali lang kausapin niyo ang Diyos. Kahit walang tugtog, Joan, pwede tayong magkakapela. Okay lang yun. Sige lang. Kaya natin yan. Walang mahirap sa Diyos. Kaya mo yan, Joan. Walang mahirap sa Diyos.
Yes, Lord. Es walang mahirap sa Diyos. Siya ang Panginoon na makapangyarihan. Walang mahirap sa Diyos. Sige po. Pwede pong lumuha, pwede pong umiyak, pwede po. Minsan pag nananalangin kayo na nag-iisa lang kayo, pwedeng lumuhod, pwedeng humagulgol. Kausapin niyo ng malalim ang Diyos. At sasagot ang Diyos. Hindi kita pinabayaan at hindi kita pababayaan kahit kailan. Panginoon, sa totohanan namin paglapit sa iyo, bigyan niyo po kami ng buhay na walang hanggan. Patawarin niyo po kami at baguhin. Isulat po ninyo ang aming mga pangalan sa alam ng buhay sa langit. Huwag niyo na pong hayaan kami malayo pa sa iyong piling kahit kailan. Pati po ang mga kapatirang nalalayo sa iyong piling, ibalik mo po sa iyo. Ang bahayang Pilipinas na nalalayo sa iyong piling, pati ang mga tao sa iba't ibang panig ng daigdig na nalalayo sa iyong piling, napupunta sa maling paniniwala at bisot kasalanan, dalhin mo sila sa iyo. Lalo na po ang aming mga mahal sa buhay. Ang aming lipi at angkan, huwag niyo pong pahihintulutan na sila ay mawala ng tuluyan sa iyong piling. At Panginoon, sa oras na ito, lahat po ng nakikinig at nanonood ngayon, lahat ng naarito, itantay po ninyo ang inyong mapaghimalang kamay. Pagalingin niyo ang problema niya sa puso. Problema niya sa diabetes, sa being diabetic, sa high blood, sa blood sugar, sa atay, sa dugo, sa brain, mula ulong ganta ng pakan, mula balat hanggang kaloob-looban. Ano man yung pain na kanyang nararamdaman, maging sa kanyang breast, sa lalamunan, bawat isa, Panginoon, ay nakakaramdam ng anumang pain na nararamdaman. Father God, ako po'y dumadalangin sa iyo ng buong puso. Pagalingin niyo po siya. Sapagkat sa iyong latay na tinanggap sa krus ng Kalbaryo, kami po'y gumaling. Sa iyong dugo na ibinuhos sa krus ng Kalbaryo, kami po'y iyong liligtas. Kaya po, O Diyos, sa oras na ito, ang kalakasan at kalusugan ay isa sa kanila. Ang kagalingan ay isa sa kanila. Ang mahabang buhay ay isa sa kanila. Magpapatotoo sila na ang Diyos ay mabuti. At ang kanilang buong lahi, lipi, pamilya ay maglilingkod sa iyo. Magigising sila sa katotohanan na kailangan kanila. Ano man ang pagpupunyagi nilang wala ka, walang kabuluhan. Pero habang kami nasa iyong piling, hindi niyo po kami pababayaan. Diyos, taas niyo po ang inyong mga kamay at patuloy na humiling sa Diyos habang ako po'y namamagitan para sa inyo. At saan man ako mangaral, laging may kagalingan, laging may himala at laging may sagot ang Diyos sa mga panalangin. Hindi nawawala yun. Hindi dahil magaling akong manalangin, kung hindi mabuti ang Diyos. Yun ang pangako ng Diyos na habang ipinapangaral ang kanyang salita at pagkatapos ng naipangaral ang kanyang salita sa lahat ng mga totohanang lumapit sa Diyos at nanampalataya at bunga ng mataos puso kong pananalangin na punong-puno rin ng pananampalataya, tumikinig. Yes, Lord. Yes, Lord. Urarabashik ka lalakan na karaan. Sige, kausapin mo ang Diyos. Kausapin mo ang Diyos. Sabihin mo personal. Kung hindi ka makahina ng malalim, sabihin mo sa Diyos, makakahinga na ako ng malalim. Lahat ng negative na nararamdaman mo, sabihin mo sa Lord, alisin lahat yan. Isa-isahin mo. At kung hindi mo man maisa-isa at malimutan mo ito, hindi ka lilimutin ng Diyos. Urarabasya kararabahan. Huwag nyo rin kalilimutan ng mga pulis at ang lahat ng mga militar, lahat na naglilingkod sa aming bayan. Iligtas nyo rin po sila at pagpalain.
Lahat ng mga mabubuting politician, iligtas nyo rin at pagpalain. Pati hindi mabubuti, iligtas nyo rin at pagpalain at maging mabuti na. Mawala na yung masasama at korupsyon. Iligtas nyo po ang aming bayan. Iligtas nyo po ang sandaigdigan, iligtas nyo po ang Israel. Gumawa ka po ng paraan, lalo pang lumakas ang aming social media, ang aming radyo, ang aming TV. At marami pa ang mag-repost at mag-reshare. At matura rabash kalala handa rarahanda rarahanda ririanda. Lord, ang mga mata hindi makakita, makakita na. Dalawa pong papapagaling ang ginagawa niyo, Diyos, biglaan or instant. At meron naman unti-unti niyong pinapagaling. At yung uri ito, Panginoon, gawin po ninyo. Dalawang uri ng pagpapala na bigla niya kami pinapagpala, pinapasagana. Sa matuwid na paraan, malinis at banal na paraan. Pero meron din kaparaan ng pinapagpala niyo kami ng unti-unti, pero tuloy-tuloy ang aming pagpapala. Panginoon, sa oras na ito, binibless ko po ang kanilang mga tahanan. Binibless ko po ang kanilang trabaho, negosyo, taniman, sakahan, palaisdaan, o anuman po ang kanilang hanabuhay. Halamanan, hayupan, o ang pagkatrabaho, pagninegosyo, maging yung mga nasa ibang bansa. At nawa pa, Panginoong Diyos, sila mismo ay blessed, at kahit saan sila pumunta, maging blessing po sila. At yung pangarap po namin, Ama, na sarili naming iglesia dito sa Gimba, at sa lahat ng chapter namin buong Pilipinas, buong mundo, mangyaring maganap. Ibigay niyo po ang salapi para maitayo at mapaganda namin ang mga churches ng KOJF. Matugunan ang mga maraming manggagawa at pumasok ang maraming kaluluwa at mga magagandang instrumento. Pati po yung mga binanggit ko, Panginoon, sa aming probinsya. Matayuan po nawa ito ng church, mag-supply ka po ng salapi at mga manggagawa. Padala niyo po kami ng mga manggagawa sa KOJF na mahal ka. Walang sariling motibo. Hindi mag-ahatid ng division. Bagkus mamahalin ka, mamahalin ng mga tupat, mamahalin ng KOJF. Salamat po, Diyos, ng marami. Magpasalamat na po kayo sa Diyos. At hanggang pag-uwi ninyo, lalo kayong magpasalamat sa Diyos. At magtiwala ang Diyos ay tumilig sa atin. Balutan niyo po ang bawat isa ng inyong makapangyarihang dugo at hindi po makapaniig ang gawa ng katulinan. Salamat po, Diyos, ng marami sa pangalan ni Kristo. Amen. At sa oras na ito, mga kapatid, tayo po ay dadako na sa pangalawang yugto ng ating gawain na kung saan tayo po ay magbibigay. Amen. At sa patuloy nating pagsamba sa Lord, laging ready yung puso natin. Amen? Hindi lang yung puso at isip, ready din yung ating mga bulsa, yung ating mga pera. Willing to give, willing to love the Lord more. Amen? Amen po. Mga kapatid, gusto ko pong samahan niyo po ako dito sa talatang aking inihanda. Sa aklat ng Efeso, Kapitulo 5, versikulo 6 hanggang 8. Samahan niyo po ako, mga kapatid. Sabi dito sa Ephesians 5:6-8, huwag kayong padaya kanino man sa pamamagitan ng pangangatwirang walang kabuluhan. Sapagkat dahil sa mga gawaing iyon, ang Diyos ay napupuot sa mga suwail. Verse 7, kaya't huwag kayong makisangkot sa kanila. And 8, dati nasa kadiliman kayo, ngunit ngayon nasa liwanag, sapagkat kayo'y sa Panginoon. Mamuhay kayo gaya ng nararapat sa mga taong naliwanagan. Amen! Hallelujah! Salamat sa Panginoon sa kanyang paalaala sa buhay natin. Amen po, na namumuhay tayo ng mga taong naliwanagan na. Amen po, na bilang isang Kristiyano, tayo po ay alam na natin, amen po, nag-change na tayo ng ating isip, ng ating puso, hindi na tayo makamundo. Amen. At tayo ay
nakaunawa na ng tama sa salita ng Panginoon, sa kalooban ng Panginoon. Amen? Maraming tao, everyone knows, God created the heavens and the earth. Tama po? Pero ang kulang lamang sa kanila, lahat ng tao, alam nilang may Diyos na gumawa ng langit at lupa. Amen? Pero may kulang. Marami pang kulang. Hindi lamang doon ang dapat ay nalalaman natin. Amen po? Marami pang bagay na dapat tayo ay nauunawaan at naiintindihan sa ating Panginoong Diyos. Amen? At purihin ng Panginoon sapagkat tayo nga po mga Kristiyano ay binigyan niya ng kaliwanagan sa ating puso't isip. Amen po. At bilang isang Kristiyano ay ginagawa na natin yung nais ng Panginoon. Kagaya nga po ng ating pagbibigay. Amen. Ang ating pagbibigay ay susi ng ating mga pagpapala. Amen po. Ang ating pagbibigay, tinuturuan na tayo magbigay kasi po para tayo ay managana. Amen. So, kung maunawaan lamang sana ng marami na kung bakit tayo ay dapat maging masunurin sa Panginoon. Hindi tayo mga suwail na mga anak. Amen? Kung maunawaan lamang nila at hindi sila matatakot na sumunod. Amen? Kagaya nga po ng pagbibigay ng ating mga ikapo at mga handog. Amen? Katulad na nga po ng pagbibigay ng ating first fruit. Amen? Hindi po lingid sa ating mga Kristiyano na nagbibigay po talaga ng first fruit. Nagbibigay po talaga sa Panginoon. Kagaya ni Haring David. Amen po. Si Haring David, nagbibigay siya sa Panginoon ng mahalaga. Amen. Ng may halaga. Amen po. Si Mary ng Bethany, ang ibinigay niya sa Panginoon ay isang buwang sahod, katumbas, isang pabango na ang katumbas ay isang taong sweldo. Amen. So, ano po ang ibig kong puntuhin dito mga kapatid? Tayo po ay nagbibigay ng ikapo at handog sa Panginoon dahil nais nating maging kaluguran ng buhay natin sa Panginoon. Dahil gusto nating sumunod sa Panginoon. Dahil yun ang kalooban ng Panginoon. Amen? Tayo ay nagbibigay ng ating first fruit, ng ating mga ikapo at handog dahil tayo rin ang pagpapalain ng Panginoon. Amen? Kung bakit tayo nagbibigay, ay para po sa ating mga sarili rin, upang tayo'y managana. Dahil yan ang pangako ng Panginoon, magbigay ka at ikaw ay bibigyan ng Panginoon. Amen? Lucas 6:38, magbigay ka at ikaw ay bibigyan ng Panginoon, hustong takal siksik, liglig at umaapaw pa. Amen? Ang biyaya ng Panginoon sa buhay natin ay walang paglagyan dahil nag-uumapaw. Amen po ba? Amen. At ang nais po na ang ipinapaalala dito ng Lord sa atin, di po ba, dapat hindi na tayo suwail. Amen? Na tayo ay maliwanag na sa puso't isip natin na tayo ay nabubuhay na sa kalooban ng Panginoon. Na kung kailangan, minsan tayo ay mag-sacrificial giving, tayo po ay magsasacrificial giving. Amen? Magbibigay po tayo. Kayo po mga nanonood at nakikinig, makibahagi po kayo sa gawaang ito ng Panginoon. Ito po yung aming ipinapaabot sa inyo. Ang pagbibigay po ay hindi kalugihan. Sa halip, ang pagbibigay, ito po ay pagpapala sa atin ng Panginoon. Sapagkat kung tayo'y nagbibigay, tayo po ay mapalad. At tayo ay pagpapalain ng Panginoon ng mas marami pang pagpapala na walang sukat kalagyan. Amen? Sabi dun sa Malakay 3:10, kung dalhin natin ang ating buong ikapo at handog sa kanyang templo upang matugunan ang lahat ng pangangailangan dito, ang sabi ng Diyos, subukin mo ako. Amen? Kung hindi, bubuksan ko ang lahat, ang mga bintana ng kalangitan, ang mga durungawan ng kalangitan, at ibubuhos sa iyo ang masaganang pagpapala. Amen po? So, maraming pagpapala ang Panginoon sa mga buhay natin. Kaya mga kapatid, magbigay po tayo. Bahaginan po natin ang Panginoon, taon-taon, every
first month of the year ng ating first fruit, ng ating unang bunga. Yun po ang sabi ng Nehemiah 10:35. At paulit-ulit, ang buong ikapo ay dadalhin natin sa templo ng Panginoon. So mga kapatid, hindi nalingid ito sa ating mga naliwanagan na dapat namumuhay na tayo na alam na ang lahat ng ito. At hindi lamang tayo namumuhay na sinasabi lamang natin ang mga ito, kung hindi namumuhay na tayo na ginagawa natin ang lahat ng ito. Amen? Lahat ng itinuro sa atin ay atin ng ginagawa. Tayo ay nananampalataya sa Panginoon, hindi lamang sa pamamagitan ng ating pagsasalita, bagkus tayo ay nananampalataya sa Panginoon na kasama ang ating pagkilos, pagtugon, paggalaw. Amen? So mga kapatid, huwag kayong padaya kanino man sa pamamagitan ng mga pangangatwirang walang kabutihan. Maraming katwiran ng ibang tao. Amen? Alam niyo po, nakakalungkot talaga. Nakakalungkot po talaga. Kasi po, di po ba mapapansin mo ngayon, ang daming piyesta-piyesta. Amen? Pero anong piyesta? Piyesta ng mga lasing. Piyesta ng mga kung ano-anong bisyo, kasalanan na naglipa na sa bawat kanto. Sinasaraduhan ng mga kanto para ipagpiyesta sila. Amen? Which is maling-mali. Amen? Hindi yun ang kalooban ng Panginoon. So mga kapatid, kung bakit po tayo ay patuloy na nagkakaloob sa Panginoon, ay dahil nais nating ipangaral. Nais pa nating iligtas pa ang maraming tao. Dahil akala nila, nasa Panginoon sila. Amen? Pero ang katotohanan, wala sila sa kalooban ng Panginoon. Kaya nga mga kapatid, wag tayong mapigilan na mag-share ng gospel. Amen? At wag tayong mapigilan na magbigay. Amen? Sa iglesia. Kasi yung iglesia, ang patuloy na humahayo. Amen? Ang mga kapatid natin, ang mga pastors, mga lingkod ng Diyos, amen, ang patuloy na nangangaral. Amen? Minsan tayo, hindi pa tayo makagalaw. Amen? So bakit hindi natin gamitin yung ating mga pera? Ibigay natin sa templo ng Panginoon dahil may mga gumagawa dito. Amen? May mga lingkod ng Diyos na patuloy na nangangaral. Suportahan natin sila. Amen po ba? May kabuluhan po ang lahat ng ating ibinibigay sa Panginoon. Hindi po nawawalang kabuluhan ang mga iyon. Malaki, maliit, kung ito ang ating the best, yun ang nais ng Panginoon. Amen? Maraming pangangatwiran sila. Amen? Maraming sasabihin sa'yo pagdating sa offering at humingi tayo ng ikapo at mga handog sa Panginoon, lalo na nga ang first fruit. Ang dami nilang sinasabi. Amen? Pero hindi nila alam. Kaya ipaalam natin sa buong mundo. Amen? Ito ang tama. Ang ating mga tinatangkilik, ang ating mga blessings, ang ating mga kinita, ang ikapo sa Diyos. Ang first fruit sa Diyos. Amen? Dalhin natin sa Kanyang templo. Suportahan natin ang lahat ng ministeryo ng ating iglesia. At hindi ito mawawalan ng kabuluhan. Ito ang kalooban ng Panginoon. Amen po? Tayo ay, kumbaga, tayo mga Kristiyano, maliwanag na sa isipan natin. Amen po? Kung bakit tayo palaging ganito, every Sunday, andito tayo sa templo ng Panginoon, tayo ay sumasamba sa Panginoon. At sa ating pagsamba, tayo ay nagdadala ng ating mga kaloob sa Panginoon. Kaloob ng pagmamahal sa Panginoon, kagaya ng ating first fruit, ng ikapo at mga handog pa. Amen po? So, mga kapatid, ang nais ng Lord ay maging masunurin tayo. Kapag naging masunurin tayo sa Panginoon, tiyak na tiyak ang ating pagpapala sa Panginoon. Amen? Kagaya ni Abel, kinalugtan ng Panginoon ang kanyang handog. Amen. Kagaya ng babaeng balo, bagamat ito'y isang kusing lamang, maliit na halaga lamang. Amen? Kumpara doon sa mayayaman, sa ibinibigay ng mga mayayaman. Amen? Pero ang ibinigay ng babaeng iyon ay the best. Yun ang pinakamahalaga sa kanya. Yun ang buhay niya. Amen? At hindi katulad ng mga mayayaman na yon na tira-tira lang. Amen?
yun lang yung labis. Kumbaga, baka barya-barya lang sa kanila yon. Maliit na halaga lang kung tutuusin sa kanila yon. Pero ang nais ng Panginoon ay yung katulad ng handog ng babaeng balo. Yung the best, yung buhay natin. Amen? Amen po ba? Ulitin ko lamang ang versikulong aking binasa. Efeso 5:6, huwag kayong padaya kanino man sa pamamagitan ng mga pangangatwirang walang kabuluhan, sapagkat dahil sa gawang iyon, ang Diyos ay napupuot sa mga suwail. Kaya nga huwag kayong makisangkot sa kanila. Dati nasa kadiliman kayo, ngunit ngayon nasa liwanag na. Amen, pagkat tayo ay nasa Panginoon na. Amen po. So tayo mga Kristiyano, magpatuloy tayo magbigay ng ating the best sa Lord. The best na first fruit, tithes and offerings, support sa man and woman of God, support sa radio, sa TV program, support sa lahat ng needs ng ating bahay, panambahan, support sa mga pastors, sa mga full-time pastors, sa tracts in evangelism, support sa mission to the world. Alam po natin, ang mundo po, bagamat sinasabi nila may Diyos sila, mali pa rin po, wala pa rin po sa kalooban ng Panginoon. Kaya, magkaloob po tayo sa Panginoon ng ating the best, at ito po ay gagamitin natin upang magligtas pa ng maraming tao, upang mangaral pa ng tunay at totoong salita ng Panginoon. Amen po? At naririyan po yung ating mga offering buckets. Nandun po yung ating mga sobre, the usual na ating ginagawa. Tayo ay magkaloob, magbigay tayo. Kayo po mga nanunood at nakikinig, madali nyo pong mapapadala ang inyong mga kaloob. Tandaan po natin ang ating mga kaloob ay para sa Diyos. Ito ay pagmamahal din natin sa Panginoon. Amen? Kung bakit nagagawa natin ang lahat ng ito, dahil tayo ay nagmamahal sa Panginoon at nais nating sumunod sa kanyang kalooban. Madali nyo po mapapadala ang inyong mga kaloob sa pamamagitan po ng mga iba't ibang uri ng mapapagpadala, kagaya ng LBC, Cebuana, GCash, through Bangko. Amen? May mga online banking ngayon, napakabilis po. Amen? At tandaan po natin, mas mapalad po ang mga taong nagbibigay kesa tumatanggap. At yun nga, bilang mga Kristiyano, alam na po natin ang lahat ng ito. Kaya lagi po natin itong gagawin. Kahit walang magpaalala sa atin, alam na po natin ito lahat. Sige po, atin pong ipanalangin ng ating mga kaloob. Hallelujah. Purihin ka aming Diyos na mabuti. Lord, Father God, in Jesus' name, kami po ay lumalapit sa iyo, Panginoon, sa oras na ito, Panginoon, na nagsusumamo at nagpapasalamat sa iyo, Panginoon, na ikaw po, Panginoon, ay magpatuloy sa aming mga buhay. Ang kaliwanagang ibinigay mo sa aming mga puso't isip ay patuloy mong ibigay sa amin, dakilang Diyos. Patuloy naming isakabuhay ang bawat itinuturo mo sa aming mga buhay, Lord God. Kagaya nga po ng aming pagbibigay, dalangin ko po na hindi nalingid sa bawat isa ang pagbibigay ng aming first fruit, ikapo at mga handog ay amin pong gagawin tuloy-tuloy, Panginoon. Hindi po kami mapapagod at hindi po kami hihinto, dakilang Diyos, sapagkat ikaw po ang aming kasama, sapagkat ikaw po, Lord God, ang nagpo-provide ng lahat sa aming mga buhay. Aming Diyos na makapangyarihan, marami pong salamat sa iyo, pinupuri ka namin at dinadakila ka namin, Panginoon. At dalangin ko lamang nga po, dakilang Diyos, na i-multiply mo pa ng mas marami pang multiplication, Panginoon, ang lahat ng perang aming malilikom sa araw na ito. Ang lahat po ay gagamitin para sa iyo lamang kaluwalhatian at sa iyo lamang po lahat ang kapurihan. Maraming salamat, Ama. Sa iyo lamang po namin ibinabalik ang lahat ng pasasalamat sa tanging pangalan ni Jesus. Amen at amen.